Sa puso ng Maynila, sa ilalim ng liwanag ng neon at sa gitna ng pagmamadali ng buhay sa lungsod, mayroong isang alamat na binubulong sa mga lokal, tungkol sa isang jeepney na hindi katulad ng iba. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang gabing umuulan, habang ang mabibigat na ulap ay nagtakip sa lungsod sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ginawang mga ilog ang mga kalye, at ang hangin ay naging makapal sa hamog. Si Mara, isang batang nurse, ay kakatapos lamang ng kanyang huling shift sa ospital at desperado nang umuwi. Halos walang tao sa mga kalye, maliban sa paminsan-minsang sasakyan na lumulusong sa mga baha. Habang siya'y naghihintay sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw ng kalye, umaasa para sa kahit anong masasakyan, isang jeepney ang lumitaw mula sa hamog. Ang mga ilaw nito ay tumatagos sa dilim tulad ng mga mata ng isang hayop na nangangaso sa gabi. Ito ay isang lumang modelo. Ang dati nitong makulay na pintura ay kumupas na at nagbabalat, pinalamutian ng mga kakaibang simbolong tila gumagalaw sa sulok ng mata ng isa. Ang driver, isang aninong figure na itinago ng mahinang ilaw sa loob, ay kumampas para siya'y pumasok. Sa pag-aalinlangan, dahil sa bagyo at sa kanyang pagmamadaling makauwi, pumasok si Mara. Ang loob ng jeepney ay malamig, mas malamig kaysa sa hangin sa labas, nagpadala ng mga kilabot sa kanyang gulugod. Ang mga upuan ay okupado ng tahimik na mga pasahero, ang kanilang mga mukha ay itinago sa dilim, hindi gumagalaw, hindi man lang kinikilala ang kanyang presensya. Habang gumagalaw ang jeepney, tila sa Mara na ang mga kalyeng tinatahak nito ay hindi pamilyar, umiikot sa mga lugar sa Maynila na hindi niya makilala, mas malalim sa puso ng isang mas matanda, nakalimutang lungsod. Tila inunat at binaluktot ang oras sa loob ng jeepney na iyon. Ang paglalakbay ay tumatagal sa bawat lumipas na minuto. Ang mga tahimik na pasahero ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanilang katahimikan ngayon ay nagiging mas nakakabigat, pinupuno ang espasyo ng hindi binigkas na pangamba. Ang kaba ni Mara ay naging takot, ang kanyang mga iniisip ay nag-aalala habang isinasaalang-alang niya ang kanyang mga opsyon. Ngunit bago siya makapagdesisyon, biglang huminto ang jeepney sa isang lugar na natatakpan ng dilim, malayo sa anumang liwanag o buhay. Ang driver, na hindi lumilingon, ay nagsalita sa isang boses na tila nagmumula sa malayong distansya, dulo na. Pakiusap, bumaba na. Ang pinto ay umingit, nagpapakita hindi ng lungsod na kilala niya, kundi ng isang sinaunang, madamong daanan na patungo sa kadiliman. Si Mara, na napagtanto ang panganib na kanyang kinalalagyan, ay tumangging umalis sa kanyang upuan, hinihingi na siya ibalik sa lungsod. Ang mga aninong figure sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw, ang kanilang mga kilos ay mabagal at sinasadya, lumilingon sa kanya na may mga matang kumikislap na tumatagos sa dilim. Noon niya naintindihan na ang jeepney na ito ay hindi lamang naninangil ng pamasahe, ito ay isang sis. Idlen para sa mga nawawalang kaluluwa, gumagala sa gabi sa paghahanap ng kaligtasang hindi nila makikita. Sa isang bug zone ng takot, siya'y tumalon mula sa jeepney at tumakbo, hindi lumingon, habang ang mga tunog ng sinaunang sasakyan ay kumupas sa gabi. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na kalye, ang araw ay nagsisimula ng sumikat, naglalagay ng liwanag sa isang lungsod na walang kaalaman sa kadilimang gumagala sa kanyang mga kalye sa gabi. Hindi na muling nakita ni Mara ang jeepney na iyon, ngunit minsan, sa mga gabing may bagyo, maririnig niya ang mahinang tunog ng makina nito, isang paalala ng gabing siya'y sumakay kasama ang mga nawawalang kaluluwa ng Maynila. Ang jeepney na may multo ay nanatiling isang bulong na alamat, isang babala ng mga misteryong nagkukubli sa mga anino ng lungsod, naghihintay sa walang kamalay-malay na manlalakbay.